Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Kilala niyo naman si Doc Ron Samaniego, ano? Kasi partially nasangkot siya dito sa community natin. I think last month ba? Ay, kailan ba naaresto si Tito Norman? Nung time na naaresto si Tito Norman, umepal ito eh. Well, hindi naman masama. Ito mga kababayan ko, no? Yung pag yung pag-epal kasi, hindi naman masama. Lalo na kung ang isang issue ay nasa public, 'di ba? Pinag-uusapan sa publiko, lahat naman tayo may karapatan magkomento doon. Hindi naman bawal. Let's say dumadaan sa news feed mo, no? Nakita mo nga si FLM na inaresto, pinahiya, 'di ba? Pwede ka naman magkomento doon. Pero make sure na yung kokomentuhan mo, alam mo yung facts. Alam mo yung katotohanan doon. Or if ever man na magsalita ka doon, handa ka dapat sagutin yung kokontra sa sinabi mo. Pwede ka namang mag-comment in public eh. Pero tatandaan mo din, may kalayaan din yung iba na magkomento sa sasabihin mo. At magdidepende yung kung paano mo ipagtatanggol yung sinabi mo. Kasi minsan ganito, lalo na yung mga abno, yung mga baliw na supporter ni Tito Norman, pag nagsalita sila, let's say halimbawa, nagvo-vlog ako, may kinontra sila sa akin. May kinontra sila. Pag sinagot ko, sasabihin nila sa akin, akala ko ba hindi bawal mag-comment? Hindi ko naman kayo pinagbabawalan eh. Sumagot din lang naman ako doon sa comment nyo sa akin. Natural, channel ko to, nag-comment kayo dyan, nabasa ko yung at feeling ko mali, sasagutin kita ayon dun sa comment mo sa akin. Kasi kung ang mentality nyo na, bakit mo ko pinagbabawalan mag-comment dito? Hindi kita pinagbabawalan, sinasagot lang kita na mali yung sinasabi mo. Kasi kung pagbabawalan kita, ibablock na kita agad. wala nang, hindi ko na pag-i-importa na sagutan pa kita. Diba? Ibablock na lang kita. Ba't pa kita kakausapin? Baka sakali kasing magets mo. Pero sometimes kasi, alam ko naman na nagigets na nung mga baliw na supporter ni Tito Norman. Wala pride na lang eh. Pipilit pa rin nila. Di bahala sila. Di ba? Ako na yung mali. Now, dito sa part na to, medyo nagpanting ang tenga ko kasi. Marami din kasing nag-forward sa akin yung link na to. Kaya lang, sobrang haba. 40 minutes kasi yung video. Hindi ko naman makukomenta ng buo. So, dun lang ako magko-comment sa mga bagay na nakaka-relate ako. Katulad nung pinasok niya yung community natin. 'Di ba? So, ito yung part na yon ng video. So, ito ay interview ni Doc Samaniego kay OG Diaz. Play natin to mga men. You have to say sorry to me. Hindi man ikaw sumuntok, tatay mo naman. Diba? Ano nangyari sa kanya, di ba? Sa lahat ng mga napapanood mo tungkol sa'yo or against sa'yo, hindi ka na-stress? Hindi mo kailangan na masahe? Initial response ko, yung knee-jerk reaction, parang upal to, sarawulat pa. Parang gano'n, di ba? Pero, troll account lang to eh. I mean, nowadays, you could put millions or thousands of, Actually, ito, sa akin kasi, it doesn't matter kung troll account o hindi. As long as na nagkomento sa'yo na valid naman yung tanong. Kasi it doesn't matter eh. Unang-una, kahit, let's say halimbawa, magpipick ako ng nag-comment sa akin dito, O nga pala, wait. Happy birthday kay Kamatayan. Yun kasi yung name niya sa FB eh. Kamatayan ang name. Kaya lang, April 9 yung birthday niya, so belated. April 10 na ngayon, sabi niya gano'n, hello po, Sir B. Pa-shoutout naman po, birthday ko today, April 9 po. Salamat. Ganito, men, halimbawa, birthday nyo. Sabihan nyo ko a day before. Kasi, kung sasabihan nyo ako ng, segue muna tayo konti ha. Halimbawa, magpapabati kayo sa akin ng birthday ng April 9. April 8 pa lang dapat ng umaga, sabihan nyo na ako. Kasi pag April 8 ng gabi, gawa na yung video ko ng pang 9 eh. Katulad nito, itong video ko na to, shoot ko to ng April 9.
So mapapanood nyo, kaya nga same lang yung damit ko, di ba? Kaya mapapanood nyo itong video ko, April 10 na. Katulad nito, no, sayang si Kamatayan. Pakita ko lang sa inyo, si Kamatayan, oh. Nagpapabati sa akin, happy birthday. Ngayon, belated na lang ang bati ko sa iyo, Sir Kamatayan. 'Di ba? At least nabati naman kita. Anyway, pagpatuloy tayo. Ano ba yung sinabi ko? Ito. For example, no, kuha tayo ng yung regarding sa mga troll, yung mga troll kasi wag mong isipin troll, tingnan mo kung valid naman yung ano. Kasi kung troll man yan or legit na account, it doesn't matter eh. 'Di ba? For example, dito sa video ko regarding kay Cyril Manabat, ano. May mga nagko-comment dito, katulad nito ni ni Nemesis, no? Nemesis, hi kay Team Ratbu. Or halimbawa si James, no? Good afternoon, Sir Bungo. Ito si James, kaya troll to. Hindi ko naman kilala talaga kung sino to eh. Doesn't matter eh. Di ba? It doesn't matter kung troll o hindi. Kung valid naman yung tanong, bakit hindi mo sagutin? Di ba? Dinadaan mo sa troll. Hindi, di ba? Katulad na ito sinasabi niya dito, no? No, Yung sa troll, troll account lang to eh. kahit na troll account niyan, kung valid yung sinasabi, it doesn't matter kung totoong account yun or troll. Di sagutin mo ayon doon sa tanong sa'yo nung troll. Kasi yung pang to troll kasi ganito, may mga times talaga na troll na pwede mong hindi pansinin. For example, no, may nag-comment sa akin yung regarding sa yung tungkol kay Susan Yance, yung pagkuha ng credit ni Tito Norman. May nagko-comment sa akin doon, bungo dugyot. Bungo dugyot daw. Paano ko sasagutin yun? Wala naman tanong yun. Yun ang tunay na troll na talagang dapat hindi mo pinapansin. Ano pa ba yung mga kino-comment doon? Bungo bading. Bungo, ano ba yun? Yung mga name callings. Yung wala namang saysay ang comment. Okay lang sana kung nagko-comment kahit pro-Norman siya na sasabihin niya. Hindi, kasi para sa akin si Norman Mangusin or si FLM ang talaga nagpakulong kay Susan Yance. Yun, pwede ko pang sagutin yun kasi nagkakamali ka dyan kasi yan ay according sa, hindi ko na pwede sabihin Pwede ko sagutin yon kasi tungkol yung sinasabi mo sa pinag-uusapan natin eh. Pero kung name calling lang, actually ikaw nga, napaka-hipokrito mo eh. Ikaw nga puro name calling ang sinasabi mo eh. Racist ka nga eh. Pajit ka mo, di ba? Si MG. Hindi ko pang-troll nga ang dali mo eh. Ikaw nga suntukan agad eh. Pwede mo namang sagutin yung tanong sa'yo. Valid naman yung tanong sa'yo. Tapos ikaw suntukan agad na nasa isip mo. Pang-troll yung sa'yo eh. Tapos nagagalit ka pagka ikaw ang tinroll. Bullshit, di ba? Napaka-bullshit. Kaya nung napanood ko tong interview na to, nagdilim agad ang paningin ko eh. Sa bagay, hindi naman ako papansinin nito eh. Kahit nga si Sir Caio, hindi rin naman pinansin nito eh. Pagka alam niyang talo siya sa discussion, hindi niya papansinin talaga yan. Ang gagawin niya, palilitawin niya na siya yung underdog at siya yung tama. For example, ito ha. Parang kupal to sara ulo to. Parang gano'n, di ba? Pero, troll account lang to eh. I mean, nowadays, you could put millions or thousands of impressions, comments in one click eh. People are doing In one click? Sure? Ganun ang nangyari? In one click, iba-iba yung comment sa'yo na puro valid ang tanong regarding dun sa opinion mo kay Tito Norman? Bullshit yun, man. Isang click? Anong klaseng software ang gamit doon? Diba? Tsaka hindi naman, sa totoo lang, hindi naman inaatake yung pagkatao mo doon yung sa una. Most of them nga pinagsasabihan ka lang na alam mo ba yung ginawa ng taong yan?
Alam mo ba yung katotohanan doon sa nangyari? Kasi di ba nag-akusa ka na hindi kinaya ni MG yung sagutan, kaya si MG yung nagdemanda. Yun ang binanat mo eh. Yun ang kinontra namin kasi sa'yo. Mali yung narrative mo. Ang nangyari, hindi kinaya ni FLM yung sagutan, nagdemanda siya kay MG. Nung nagdemanda siya kay MG, syempre nag-counter-demanda din yung tao. At yung counter-demanda niya, yun na nagbunga, hindi yung kay FLM. 'Di ba? Nagkaso yung si Tito Norman sa Isabela ng cyber libel. At dahil doon, nag-counter din si MG. Na-dismiss yung na-explain naman yan. Walang kamatay. May mga time lang talagang ayaw intindihin. Kasi ganito, no? Pag nakasalalay kasi yung pride, 'di ba? Alam mo yung kahiyaan na. Nung mga early days ko, no? Let's say nasa elementary ako. Yung halimbawa, alam mo pag mga bata, 'di ba, mabababaw naman yung pinag-uusapan, yung kung ano yung napanood nyo sa cartoons, kung ano yung napanood sa let's say sa basketball, ano. Tapos pagka natatalo ka do sa alam mo sometimes no nagte-take over yung pride para hindi ka lang mapahiya. Ilalaban mo lang kasi sa totoo lang sa mga mapapride na tao, tsaka sa mga narcissistic na tao, ang hirap niyan eh. Yung tanggapin na nagkamali ka eh. Without even realizing na pagka the more na nire-resist mo na nagkamali ka, the more na hahaba pa yung pagkakamali mo. Kasi kung halimbawa, mali yung nasabi mo, mali yung facts nung nasabi mo, tapos that time pa lang, pinutol mo na agad, sinabi mo na agad na, ayo, mali nga pala yung pagkakaintindi ko, sorry. Tapos na, wala na. Banayad na yung takbo mo. Pero kung katulad ng ginawa nito, na talaga nilaban niya pa rin, na hindi ka nakikinig kasi. Yun ang problema sa'yo. That now, hindi ko alam paano gawin, pero may nagpakita sa akin, kaya kong lagyan ng 3,000 likes yung video mo. Sige. Yun, pwede yun, likes yun. Pero yung comment na iba-iba, na valid lahat ng comment sa'yo, Gawin mo nga. Pinakita niya. Nagulat ako in a matter of seconds. May 3,000 likes yung video. Galing sa ibang bansa. Vietnamese, ganyan. Siguro. Pero pero mo, Vietnamese, tas Tagalog ang comment sa'yo. Lander. may software yata sila eh. Oo. Pero pag if you look at the engagement, zero. Zero watch time, zero. So alam ko na troll eh, kasi zero watch time. Kasi pag gumagawa ako ng video, let's say about sa bading, example, nag-topic ako, let's say about kay Aura. Pag chinek ko yung watch time, talagang pinapanood ng tao, mga 20 seconds, 30 seconds. Dito, as in zero. Diba? Tinira ako nung, si Makagago, nung time na yun. Sinungaling talaga to, no? Hanggang ngayon, in denial pa rin siya do sa ginawa niya. Material din, ginamit niya. Same material ginamit ng Anong bading dito? Same material daw yung ginamit. Paanong wait lang. watch time. Talagang pinapanood ng tao, mga 20 seconds, 30 seconds. Dito, as in zero. Diba? Tinira ako nung, si Makagago, nung time na yun. Same material din, ginamit niya. Same material Actually, hindi ka nga tinira nung time eh. Nung time na yun eh. Ito ba yung tinira sa'yo? Ron Samaniego naman, bakit mo naman ako binlock agad? Wala pa nga eh. First time ko palang itong magpo-post sa'yo. Nagkakaganyan ka na. Sino ngayon ang pikunin? Hay nako, hindi ka pa talaga pwede sa tunay na sagupaan sa social media. Lang kwenta, gusto sana kitang gawin laruan. Anong dyan? ginamit ng bading sing. Sabi ko, I'm like, man. Ano ba nang ginamit na bading doon? Ikaw lang naman ang never na yung si MG nag-mention ba ng pagiging bading mo? Or ikaw nga nagsasabing bading dahil hindi ka nga palagan sa suntukan ka mo, which is hindi naman suntukan ang issue eh. Yung sinabi mo. Nagtaka nga ako ba't biglang napihit dun sa suntukan yung usapan eh. Dahil hindi mo na ma-defend yung pagkakamali mo. And ang style nito, kuyog system eh. Yung mga followers niya o yung mga troll accounts niya, kukuyugin ka niya. So enough ko yung comment section ko. Sabi ko, Enough mo kasi takot ka doon sa mga comments.
'Di ba? Yung pang-troll kasi, go ahead, man-troll lang sila diyan. Anong sasabihin sa'yo? Peking doktor, sinasabihan ka ng bading nung iba, bading ka. It doesn't hurt eh. Hindi naman nakakasakit yun eh. Kasi yung kung sanay ka sa social media, nung una, pag halimbawa first timer ka, no, biglang kang sasabihan ka ng mga ganyang bagay, nakakabwisit talaga. Pero pag medyo matagal-tagal ka na, parang nakakapagod na rin kasing punahin, lalo na kung wala namang patutunguhan yung kinoment sa'yo. 'Di ba? Kaya hindi ko nakikita yung logic na kailangan mag-delete ka ng comment, mag-disable ka ng comments. Para saan? Ba't nag-disable ka ng comments? Ibig sabihin, hurt ka. Valid yung criticism sa'yo. Na hindi mo masagot. Dahil kung halimbawa ko ang comment nga lang sa'yo, katulad ng sinasabi ko kanina, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, yung ang pangit mo, bakla ka, ano pa ba yung madalas na comment dito? Wala namang patutunguhan yun. Ba't kailangan i-off mo pa yung comment nun? Di ba? Kung gusto mo ako ng bardagulan, one-on-one tayo. Sa exam, ganun. One-on-one tayo. Hinamon ka nga ni Kayo eh. Hindi mo nga kinagat eh. Already 48, turning 49 this year. Boxing tayo, total. May Ito, iyan ang problema. Pinipihit mo sa ganyan. Kasi alam mong hindi ka mananalo sa intelihenteng usapan. Ito yung kadalasan na dapat matutunan natin lahat. Yan ang last resort niya, yung boxing na yan eh. Kasi sa totoo lang, dun sa mismong argument na hinain mo dun, sablay na sablay ka. Tapos ngayon palalabasin mo na ikaw pa yung inaatrasan, ayaw ng one-on-one sa'yo. Si Kayo, inatrasan mo, di ba? Binlock mo si Kayo. Valid naman yung puna sa'yo eh. Dinadala mo yung laban kung saan alam mong mananalo ka. Ito na rin yung sinabi ko kay MG before eh. Nung nagpaparamdam na ito ng boxing, sabi ko, walang kwenta yan. Ano yan, sa alang-alang mo yung kalusugan mo sa ganito, na pwede naman pag-usapan. Hindi sa pagiging takot, pero ganito kasi ang iisipin nyo. Let's say nag-boxing, no? Panalo si MG sa boxing. Machi-change pa ba yung fact na hindi niya alam yung pinagsasabi niya? Hindi rin eh. Mali pa rin siya dun eh. O, balik rin natin. Natalo niya naman si MG. Nalumpo niya si MG sa boxing. Na-prove ba na tama din yung pinagsasabi niya? Kaya siya kinriticize ng mga tao? Hindi pa rin. Mali pa rin yung pinaglalaban niya. Yun dapat ang naiintindihan niya. Sa bagay, yung mga tao kasi, sometimes mga Pinoy kasi ayaw sa mga usapan na intelihente. Ang gusto nila, yung suntukan, ma-action kasi yun eh. Culture kasi natin yan. Tayo mga Pinoy, kapag yung mga, let's say, kahit nga lang sa pelikula mga pinapanood natin eh. Kapag ang pinapalabas ay yung mga movie na katulad ng Shawshank Redemption, kahit na maganda yung movie, wala yun, ayaw ng Pinoy nun. Ang gusto ng Pinoy kasi, yung bakbakan lagi eh. Yung putukan, yung barilan, yun ang gusto ng Pinoy eh. Napanoorin eh. Parang dito, kasi sometimes, may mga paraan kasi na para ma-resolve ang isang bagay nang wala tayong i-risk. For example, kay Tito Norman Mangusin, mga kababayan ko, sa totoo lang, kaya niyang i-end eh. Kung let's say yung idol niyo yung nasa totoong panig, kaya niyang i-end lahat. Anong gagawin? O sige, magharap-harapan tayo. Kumuha tayo ng moderator, magde-debate tayo regarding sa inaakusan nyo sa akin. Live tayo. Tapos! Ang usapan. Wala, ang gusto ng maghabulan, magdemandahan. Yan kasi ang gusto. Na kung tutuusin, wala sa kampo namin ang nag-insinuate ng demandahan na yan.
Kasi yun kasi ang nagiging way yung intimidation Namimihasa tayo na dun lagi dinadaan. Anong nangyayari? Nagba-backfire. 'Di ba? For example, no, ito yung kay Ma'am Susan Yance. Iki-credit nyo kay FLM yung pagkakakulong ni Ma'am Susan Yance. Siya daw ang dahilan. Common sense na lang iisipin nyo Bakit siya magiging dahilan? Siya ba yung binudol ni Susan Yance? Kahit nga araw-araw siya nagtatatalak doon, wala naman nangyayari. Tapos suddenly nung nagbakasyon sa Isabela, tapos bumalik, nakulong, bilang siya na yung may dahilan. Di ba? Ewan ko, bahala kayo kung yun ang pananaw nyo, di okay lang. Ipilit nyo na ipilit, di ba? Tapos parang inaano pa ako nung mga ano masasabi mo yung abogado ni MG? Ano gusto niyo isagot ko? Gusto niya pagtanggol ko si Susan Yance? Wala namang pakialam no, kahit sunugin niyo ng buhay yun Sa tingin niyo ba puntos laban sa amin yun? Yun ang pinapalabas kasi na idol niyo. 'Di ba? Kasi kung ganun ang logic, no? Kung ganun ang logic kasi hindi kasama niyo yan kasama niyo yan paano yung mga dating kasama ni FLM na na nagsasalita laban sa kanya? Bakit invalid na sa inyo? 'Di ba? Kahit ang daming patunay na kasama talaga ni FLM dati. Sa idol niya hindi nag-a-apply, pero sa amin nag-a-apply. Double standard. Ano pa ba sasabihin nito ni Doc Samaniego? Mahilig ka sa boxing, di ba? Battle of the YouTubers. One-on-one tayo. Pakita natin sinong duwag. Kasi sasabihin nyo ako, duwag ako kasi Hindi, duwag ka talaga. Kasi ang challenge sa'yo, yung simpleng argument lang naman dinadaan mo kasi sa ganyan. Binabaliktad mo yung naratibo. Tingnan mo kung paano siya magmaniobra. Hindi ang issue ba ay regarding sa suntukan ba? Hindi naman yun ang issue Huwag kang sinungaling. Hindi naman simpleng pang-tutrol sa'yo May sinabi ka kasing mali. Na kinokorek ka, yun ang ayaw mo. Tapos, pinihit mo sa suntukan dahil alam mo, doon ka mananalo or doon may chance kang manalo. Kasi dito, pag yung tungkol sa argument ng pag-uusapan, talong-talo ka. off ang comment. Ayoko lang nang kinukuyog ako. Kahit sino, magsama ng isang barangay, kukuyugin ka, papayag ka ba? Hindi, di ba? If I could protect myself from you, I would. As if naman na, mabubugbog ka ba sa comment section? Pumili ka lang ng isang babasahin mo dun Wala to. Ibang klase siyang gumawa ng palusot. And by turning off my comments, that's how I protect myself from you guys. Hindi. By turning off yung comments para mamatay yung issue na mali ka sa sinabi mo. 'Di ba? Kahit hindi mo naman i-off yung comments na yan Hindi ka naman maaano dyan di huwag ka mag-Facebook. Hindi mo naman mababasa yan Kaya lang hindi mo kayang mabasa yung comments dahil alam mo sa sarili mo na mali ka. Mali ka nang nasabi. Yun lang yun. Apektado ka doon sa sinasabi. Kasi kung wala namang kwenta yung mga pinagsasabihan, katulad ng sinasabi na Doc Ron, peking doktor, Doc Ron, natitiis mo nga yun Di ba? Natitiis mo nga yun pero yung mga comments sa'yo nung yung last, yung kay MG, ilang fan base ang ininsulto mo? Yung mga Muslim, hindi ka naman nag-off lang comment section dun Kahit pagbantaan ka ng buhay Huwag mo kaming gaguhin na dahil kinuyog ka sa comment section. 'Di ba? Na-realize mo kasi na mali ka. 'Di ba? Lalo na yung membro ng mga LGBTQ nung ininsulto mo. Ang dami talagang pwedeng trollin sa'yo nun. 'Di ba? Pero hindi ka nag-off ng comment section doon. 'Di ba?
Bullshit. Kasi bababuyin niyo yung page ko eh. Yun ang gagawin nila. Bababuyin yung page niya. Paano bababuyin? Tinatanong lang yung yung regarding sa sinabi mo. Wala na, mahina. Weak. Duwag ka. Puro ganun comment. Hindi. Yung mga duwag-duwag ka, kaya mo nga lusutan nyo, hinamon mo nga si MG na suntukan eh. Diba? Namimili ka kasi ng babasahin mo. Alam mo kasi na maling-mali ka. Yun yung sinasabing duwag ka. Maapektuhan ka doon, nakahamon ka nga ng boxing. Yun yung reason ka mo kung ba't ka naghamon ng boxing. Kasi niyo ako ng bardagulan, one-on-one tayo. Ano sabi ni mo ako? April, May, June, July, August. Sige, September na lang sa September. Like, kita mo, pinakita mo pa sa followers mo, wala kang bitaw. Natakot ka sa akin, mas mabigat ka sa akin. Mas Hindi. matanda ako sa'yo. Natakot ka? Sabi ko sa kanya, it's not about winning. It's about showing people na kaya mo humarap sa isang tao na binabash mo. Bakit hindi ka humarap sa debate kay Kayo? Gusto mo lang talaga suntukan. Wala eh. Bobo na dahilan ito, men eh. Ang gusto mo kasi doon ka, yung hindi magmumukhang mali ka. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, walang magigain yan. Doc Ron? Walang magigain yan. Kahit ikaw pa ang manalo doon sa suntukan. Kasi unang-una, doon mo lang dinidisguise yung issue na hindi naman talaga yun ang reason. Ano yung tunay na reason? Alam nyo yun, mali ang sinabi mo regarding kay FLM. Yun lang yun. Mali yung timeline mo. Mali yung detalye na sinabi mo. Yun lang yun. Kaya nagalit yung mga tao. Kaya nga, let's say, sige, magsuntukan kayo, panalo ka, nagbago ba yung detalye ng sinabi mo? Hindi. Kasi pagka nanalo ka doon, matatabunan kasi yun eh. Hindi mahuhukay ng tao yung pagkakamali mong ginawa. Kasi ang magbabiral lang noon, panalo si Doc Samaniego sa nangyaring boxing, di ba? Yun kasi yun eh. Kaya nga sabi ko kay Sir MG, okay, kakasa ka dyan, basta sagutin niya muna na nagkamali siya doon sa sinabi niya. Yun munang isettle natin yung sinabi niya. Kasi yun ang nabubura kasi. Tingnan mo, never na mention kung saan nagsimula yung alitan nilang dalawa ni MG eh. Na-mention ba dito? Hindi naman sinabi dito eh. Nag-start po yan. Kasi kung ito troll ka, saan nag-umpisa yan? Bakit ka tinroll? Wala. Hindi niya sinabi. Dumiretso agad doon sa suntukan agad. Na one-on-one kayo, hindi yung kukuyugin niyo. Natakot ka, di tumigil siya. Sabi ko, saan naman, it's okay. Takot. Basta tumigil ka, tama na yan. Wala nang problema. Sinungaling. Hindi mo na maglolosot, di ako may sa losot eh. Pero merong isang video na parang ididemanda mo dahil merong isang pasyente na nagre-reklamo. Anyway, so iba na yun. Iba dito siya. Pag talaga sinungaling ang tao, Ay, nako. Anyway, yan lang ang pag-usapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.